Minsan ang tinawag ang Pilipinas na disaster prone dahil sa palagi na lamang tayong tinatamaan ng iba't ibang natural disasters. Pag-aaral na rin ginawa na ang mga kalamidad daw na dumadating sa Pilipinas ay siya ring dahilan kaya tumataas ang antas ng kahirapan ng bansa. Gaano nga ba ito katotoo at paano natin lalabanan ang pagsubok na ito sa ating bansa? Narito ang special report ni Roby Cerezo. Ayon sa Asian Development Bank, taong 1989 nang bahagyang bumagsak ang ekonomiya ng Pilipinas dahil sa sunod-sunod na kalamidad na nangyayari sa bansa. Sa nasabing taon din ng unang maranasan ng mundo ang epekto ng climate change. Karamihan sa mga bansang nasa Asia ay nakaranas ng matinding tagtuyot, kasama dito ang Pilipinas. Ang El Nino na tumama sa bansa ay nakaapekto ng malaki sa rice production at iba pang agricultural products. Tinatayang $39.2 million ang halagang nasira nito sa pananim. Taong 1990 na makaranas naman ng 7.8 magnitude na lindol ang Luzon area na kumitil sa mahigit 1,600 na katao. Tinatayang $57 million nasira nito sa agricultural sector, partikular na sa Central Luzon. $148 million sa industry and commerce, mining at tourism. Milyong dolyares rin ang nawala sa private property at infrastruktura. Hindi pa man din nakakabawi ang Luzon sa epekto ng lindol, ay muli itong sinalanta ng isa pang malagim na trahedya. 1991, nang sumabog ang Mount Pinatubo. Binalot ng ashfall ang Central Luzon at mga karatig na rehiyon. Sinundan pa ito ng mapanirang lahar at monsoon rains. Sa sektor ng agrikultura pa lamang, $424.5 million na ang sinalanta nitong mga pananim at alagang hayop. Tinatayong may kabuuang $711.4 million na halaga ng pagkasira ang nasabing pagsabog. Dahil sa mga nabanggit na trahedya, bumaba sa 3.7% ang gross domestic product ng bansa noong 1990 at bumagsak pa ito ng 1.1% noong 1991. Madalas ding daanan ng bagyo ang Pilipinas. Ayon sa Pag-asa, 22 mga tropical cyclones ang bumibisita sa Pilipinas at 5 dito ay may tuturing na destructive. Sa mga kalamidad at trahedyang naganap sa bansa, gaano nga ba kahanda ngayon ang bawat Pilipino? Ayon sa Office of Civil Defense, mas handa ngayon ang Pilipinas sa pagtugon sa epekto ng natural disaster gaya ng lindol, bagyo at tsunami. Naisa sa katuparan nito dahil na rin sa long-term preparedness plan na inilatag ng ahensya mula pa noong 2001. Dahil na rin sa maagap na pag-aanunsyo ng Pag-asa sa pagdating ng bagyo sa bansa, ay mabilis na rin nakapaghahanda ang ating mga kababayan. Maagang nagsisilikas ang mga nasa coastal area. Nakakapag-imbak na sapat na pagkain at dito sa Metro Manila ay nakikiisa na rin ng mga billboard owners sa pagbaklas ng mga ito tuwing may parating na bagyo. At sa huli, importante pa rin sa lahat ang pagkakaroon ng sapat na kaalaman kung paano makakaiwas sa matinding epekto ng anumang kalamidad o sakuna na maaaring dumating sa ating buhay. Ito si Roby Cerezo para sa Telebisyon ng Bayan. Ipinakita po namin sa inyo ang epekto ng mga sakuna sa sitwasyong pang-ekonomiya. Kung hindi po natin pagtutuunan ng pansin ang disaster preparedness, mas maraming ari-arian at buhay pa ang mawawala. Bukas alamin natin kung bakit kailangan nating maghanda at ano ang dapat gawin kung may disaster.